Pumunta kayo ngayon dito, ipakita nyo ang tabang nyo at ipakita nyo na meron kayong puso para sa ating bansa. Sa ating nasyon, sa Pilipinas. Mabuhay ang mga Pilipino at mabuhay! Ito po ang nagsasalita. Aming salamat po. Ay nagpunta lang dito upang makisa isang leader ng kabataan. Salamat. Salamat po sa I hope yung ibang kabataan ay katulad mo magsalita, hindi lang tahimik. Ito po ang pagtitipon-tipon natin dito. Dito ngayon, kahit sino pwedeng magsalita. Speak up. Speak up. Mamaya ito. Ito ang kapatid natin Muslim. Salamat. Isa, dalawa, tatlo, apat lang kaming nakikita yung mga Muslim dito. Galing sa Bangsamoro Autonomous Region, Bern, ang nasa harap ninyo. Kahit kunti lang kami, pero inasahan namin na baka magbaha. Hindi, walang iwanan ngayon. Walang iwanan oras na ngayon. Alam niyo, ang Bangsamoro ay pinagkaloob ng dating Pangulo natin, Duterte. Tama. So ngayon, wala na si Duterte, nakakalungkot. Baka ito ay itapon lang sa basura. Naramdaman namin dahil una, nung senador pa ang Pangulong Bongbong ay hindi pumasa ang BBM. So swerte namin dahil nandyan si Duterte sa panahon niya, ibinigay ang BON. Naniniwala ba kayo na kung hindi si Duterte ay walang palayan, hindi mapasa sa amin ang BARM na ngayon nakatayo at ngayon nararamdaman namin na sinisira naman ng Pangulo Bongbong ang pinagdalog sa amin ng gobyerno. Una, ngayon malalapit na ang election sa BARM. So, ano ang ginawa ng Comelec? Imbes na may puputuhan sila, may mga kandidato sila. So, mayroon pang bubutuhan, mayroon pang nilagay na ng piyabab. Ang ibig sabihin, na nakagulo. Yung kandidato, nilagyan pa ng wala nanong piyabab. Ano ba yun? Makapaniwala ba kami? Makapaniwala ba ang Bangsamoro sa ganun sistema? Dahil bubuto mo na yung walang tao. Ano ibig sabihin? Pangluloko. Pangluloko. Kasi ang walang tao ay bubuto mo ang ibig sabihin ghost. Ginawa nilang experimental ang election Japan. Baka daw ayon sa isang attorney ng Comelec, experimental, baka yun na daw ang gagawin. Baka susunod na election dito sa national. Ito, kung successful yun ang gagawin. Kalukuhan. Kuya, nasanay na sila. Nasanay sila, lukuhin tayo. Ghost Project, Ghost Vote. Kalukuhan ninyo ang BARM ngayon. Pero yung mga susunod, yan mga kabataan, mga Bangsamoro na mga kabataan, ay sinisigurado namin na hindi niyong baloko. Kaloko man ni dating Ferdinand Marcos, kami, dahil sa noong panahon niya, nung panahon niya, ako ay kabataan pa, at isa ako sa palaging nandito sa Idja. So ngayon, tumanda na ako, nandito naman ang anak niya, kagaya niya. Walang-wala na kaming tiwala sa kasalukuyan. Marcos, magnanakaw! Hindi lang magnanakaw. Adik pa. Adik pa. Tama, adik pa talaga. So ngayon, sa lahat ng nandito, huwag kayong mawala ng pag-asa. Dahil sisimulan na natin ito. Kahit kundi nung tayo, asan nyo bukas o sa makalawa, lalo na sa darating na rally, sa Lunita, ay makikita-kita tayo. Hindi lang tayong makikita-kita. Dali natin ang pamilya natin. Dadali natin. Ako, yung mga kasama ko, buong mga Bangsamoro, na naninira sa labas ng ARM, dadali namin dito. Kami ay Pamuhay ang kabanderang Muslim! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar!
Salamat po, kapatid na Muro. Ang susunod po natin ay veterano sa Kiera. Ang ating kapatid, ang retired Colonel Mitran. Okay, bago po magsalita si Colonel Mitran, nais ko po na sabihin na pwedeng umurong po kayo dito para yung mga bagong dating, ano po, pwede pong ibalin siksikan tayo. May pakita lang ang ating sama ng loob sa gobyerno. Yun lamang po. Colonel Mitran, the floor is yours. Okay, maraming salamat! Mabuhay ang Philippine National Police! Mabuhay! Mabuhay ang Philippine National Police! Mabuhay! Mabuhay ang Philippine National Police! Mabuhay ang security natin! Mabuhay ang security guard ng Robinson! Mabuhay ang MMDA! Mabuhay! Mabuhay ang MMDA! Mabuhay! Mabuhay ang Pilipino! Mamatay na si Marcos! Bahala kayo dyan! Hindi ako kasali dyan! Okay, mga kababayan, alam niyo mga kaibigan, paulit-ulit ko sinasabi ito. Noong panahon namin, 1980s, we are the people revolution. Tayo ang una nag-revolusyon sa Pilipinas. Hoy, nandito na mga kasama ko tandaan nyo, tayo ang model ng revolusyon sa buong mundo. 1986, tayo ang modelo. Ang lahat nangyari sa Nepal, Indonesia, si Sri Lanka, Cambodia, sa atin lang yung kinuha. Pero bakit? Nahinto. Wala nang revolusyon. Pero hindi revolusyon. Ang kailangan natin, People's Initiative, People's Congress. Tayo ang masusunod, hindi si Pangulong Marcos. Tama! Hindi si Bagag. Alam niyo sa totoo lang, nung panahon, nung 1980s, kami ang may hawak na kalasag. Kami ang humaharap noon. Pero ngayon, ako ngayon ang hinaharangan ng kalasag. Pero tandaan ninyo, ang Philippine National Police ay hindi natin kaawayan. Tandaan nyo trabaho lang nila yon. Pero gusto nilang ginagawa natin. Tandaan nyo, gusto ng Philippine National Police ang ginagawa natin. Gusto ng armed process. Pero sila ay nasa position pa. Kaya ang trabaho lang nila ay protektahan ang gobyerno. Sino ba ang gobyerno? Taon bayan? For the people? By the people? Of the people? Sino? Tayo ang gobyerno, mga kaibigan. Tayo dapat ang masusunod. Bakit si Marcos ang nasusunod? Dahil itinalaga natin si Marcos temporary caretaker ng ating bansa, di ba? Nilagay lang natin. Ngayon, dapat bawiin natin ang kapangyarihan na ibinigay natin sa kanya. So mga kaibigan, mula 1986 Revolution, kasama na ako doon. Kasama na ako 1986. Ang edad ko noon ay 26 years old. Okay. Sa Friday na darating, sa sunod na Friday, at hindi natin natapos, tatapusin natin sa Friday! Tatapusin natin sa Friday! Tandaan ninyo, titignan nyo, sambayan ng Pilipino, tandaan nyo ang oras na ito. Tandaan nyo ang oras na ito. Ano bang oras ngayon? Tingnan nyo, pakitingin nyo ang oras. Alas 4. Alas 4! Alas 4 in punto. Itandaan nyo sa inyong kalendaryo ang sinasabi ni General Mitran, Filipino Guerrilla Forces, retired Colonel Army, Ranger from the Ranger and the Special Forces. Ito ang sasabihin ko sa inyo. Hindi na ako magsasalita pagkatapos ng last Friday. The next Friday, hindi na ako magsasalita. Dahil tapos na ang ating hinihiling. Bakit? Palakpak kayo dyan! Palakpak! Palakpak kayo mga kaibigan. Hindi na ako uulit sa last Friday dahil ayaw ko nang pahirapan ng Philippine National Police na sila ay nagbabantay kung ano ang gagawin natin. Hindi natin kaaway ang Philippine National Police. Hindi natin kaaway ang armed forces.
Pagko sila ay kaibigan natin. Tama! Gusto nila ginagawa natin. Wala lang silang magagawa. Tulad ko. May, alam ko ang kanilang damdamin. Dahil 40 years ako sa Armed Forces. 40 anyos nasa Armed Forces ako. So alam ko ang nasa boses, nasa isip nila at nasa puso. Mga kaibigan, uulitin ko. Sa Friday, hindi na ako magsasalita. Tapos ng laban. People's Initiative. People's Initiative. Ano yung batas na yun? Republic Act 67-35. Ayon sa batas, pag ayaw na natin sa gobyerno, gagamitin na natin ang batas na 67-35. Yun ang batas na sinusunod natin. Inatasan tayo ng batas. Pag ayaw na natin gusto sa gobyerno, papalitan natin ang namumuno sa lahat ng ahensya ng gobyerno na corrupt! Corrupt! Magnanakaw! 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 Bilyon-bilyon ng pesos, putang ina nyo! Pero ba bilyon? Ang daming Pilipinong bubuhay no? Ang daming matutulungan ng Pilipino. Pero ilang tao lang mga gagaw! Gago ka, Romualdez! Ikaw ang punong dulo kasama si First Lady. Ang oto-oto niyong asawa, si Marcos, at sumusunod sa inyo. Punyeta kayo! I'm sorry for the word kasi yun ang naramdaman ng aking puso dahil ako isang Pilipino na nangalaman sa ating bayan. 40 years ako nagservisyo sa bayan. Inugol ko ang tama. Inugol ko ang tama lahat. Pero ano ginawa niyo sa bayan namin? Sa bayan natin. Dinarantano nyo, putang ina nyo. Putang ina nyo. Dinarantano nyo ang bansang Pilipinas. Dinarantano nyo mga gago kayo. Sabi ko, Friday, tatapusin na natin itong laban bago ako magutan ng hininga. Ibibigay ko sa aking mga tanda at mga kaibigan. Ako, nagmamalasakit. Ako sa mga kababayan ko. Kasi ako po ay taga-upit Maguindanao. Ako isang paslit. Ako isang inuutusan. Binabayaran lang ko ng 5 centavos, 10 centavos para lang mag-ikip. Pero bakit narating ko ito? Because nagsakripisyo ako sa aking buhay, sa aking pamilya, at sa aking bayang Pilipinas. Mga kaibigan, may nag-remind sa akin, i-reserve ko na yung boses ko. Kasi medyo nagparamdam na yung boses ko. I-receive daw ang boses ko sa Friday. Take note, hindi ako nagsisinungaling. Inutusan ako ng Panginoon ay parating ko sa sambayan ng Pilipino. Hindi na tayo maghirap. Palakpak yan! Palakpak! Okay, ganito. Hindi ko na i-discuss ano ang nangyayari sa Senado. Ano nangyari sa Kongreso? Ano nangyari sa DPWH? Hindi ko na ikikwento ano ang nangyari sa bansa natin. Nabugbog na tayo sa social media. Ang daming social media. Yung aking messenger, ayaw na pumibo sa pulo ng forward sa akin ng forward. Please, huwag nyo na i-forward dahil hindi na ako makagamit ng messenger ko. Yung mga issue na yan, paulit-ulit. Paulit-ulit na lang issue. Ang mas maganda, saan pupunta tayo dito? Yun ang tunay na makabayan. Kaya nga pala, no, nakalimutan ko. Meron pala ko. Ang YouTube ko nga pala, Makabayan and Informative Channel. Mag-monitor kayo mula ngayon hanggang Friday. Yun ang totoo na gagampanan natin. Alam niyo mga nakapwesto ngayon sa gobyerno, sa Philippine National Police at saka sa Armed Forces. Yan yung mga kabats ko. Si General Torre, junior ko si General Torre. Ang mga kasama ko dyan, 90 pataas. Kasi ako ay contemporary ng 91. So yung mga nakapwesto ngayon ay mga kasangga ko. Nakakabangga ko sila sa mga conferences at kilala ko sila. At nakausap ko rin sila. Tayo na lang hinihintay. Bakit ayaw natin kumilos? Tayo ang hinihintay. Hindi sila.
Ang pulis at PNP, hindi sila pwedeng kumilos dahil mayroong silang sinumpaan na protektahan ang konstitusyon. Ha? Protektahan ang konstitusyon at protektahan ang sambayan ng Pilipino. Alam niyo po yung rally sa Sandigan Bayan, yung pulis nagbabantay lang para sa proteksyon ng Pilipino, pero nagalit ako doon. May isang bata na tinakbo, sinipa niya yung kalasag. Mali yun. Distraction yun. Disobedience yun. Pwede kang kasuhan. Bakit nyo galawin ng pulis? Sinaktan ba kayo? Hindi kayo sinasaktan ng pulis unless sinaktan nyo siyempre tao lang yun, magre-response rin yung tao rin sila, may damdamin, masasaktan rin sila, may puso at damdamin. Kaya ang pulis ay ating barkada, yung kapatid nila, anak nila, mga kaibigan nila ay kasama natin dito. Bakit natin kaaway ang pulis? Parang mali, di ba? Ang may kawalan yan ay makakaliwa. Tandaan nyo, yung New People's Army ay yan yung mananakit. Pero tandaan nyo, ang grupo ko ay mga former NPA, former SPAR unit, ang mga member ko sa Filipino Guerrilla Force. Kung hindi former NPA, former rebels Muslim, former military retired. Yung Eminilip under Lord Misuare ay naka-affiliate sa aking organisasyon na Filipino Guerrilla Forces. Lahat ng mga organisasyon sa Mindanao ay nakasabit sa aking organisasyon. Sila ay affiliated. Lahat ng nitibo sa Mindanao ay naka-affiliate sa akin. Pati na yung Bagani, yung Sultanate of Sulu, yung Maguindanao, is lahat na yan. Okay, Sabi sa akin, Inom mo na tubig. inom tubig muna. Okay, magpahinga ka muna. Okay.